Hi, Ma'am Annie. Hello. Hi, Ma'am Janet. I-record mo na. Ikaw na mag-record, Ako Ma'am na, Janet. sa bahay na ako eh. Okay, ano naman yung introduction ni Ma'am Janet. Thank you so much. Alam ko dyan si Ma'am Janet, tumahataw din yan kasi cash is king. Ayan. Sino pa po yung hindi nakakakilala sa akin dito? Type 1 po. Kilala niyo na po ako. Good day po. Yan. Good day po, Ma'am, Ma'am Edison. Ayan. Ayun, kilala niyo na po ako ngayon. Sige, mag-share po ako ng screen. And by the way, itong topic natin, sino din po nakakaalam ng topic natin ngayon? Ayan. Siguro narinig niyo na rin po naman yung topic natin. Ma'am Janet, di ba? Paulit-ulit yung topic na to. Pero kailangan nating, ano talaga, kabisaduhin yung topic na to kasi para sa atin lahat to. So, mag-share lang po ako ng screen. Sharing is not turned on. Sharing is not turned on. Send request. Naka-co-host ba ako? Wait lang. Okay na po. Okay, mag-share lang po ako ah. Wait lang po, bear with me po. Ayun. Nakikita niyo po yung screen ko. Yes Wala po. po, kita na po. Kita na po. Ayan. So, papakilala lang po ako. Ako po si Annie D. Malibot. Isa po akong housewife. Isa rin po akong lola na. Ayan po yung family ko. So, I have 4 children at grown-up children na po sila. May 3 na rin po akong apo. Ayan, ito po yung panganay ko yung may hawak na baby. Ito yung pangalawa, si Abigail. At saka si AJ, yun po yung bunso na hanggang ngayon, student pa siya, third year college na po. Sa UST po sila lahat nag-aaral. Ito naman yung anak ko na 2 babae. Si Andrea, doktora. Itong isa, Fine Arts Advertising. Nagmamanage yung business namin. So, housewife ako at ang asawa ko nandito rin involved din po sa business. So, Rotarian din ako. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba masasabi ko? Busy din. So, pero ginagawa ko pa rin po yung business na to na part-time pero full-time attitude. Alam niyo yon na ginagawa ko siya in my quality time na parang vacant time ko lang. Pero quality and full-time attitude. Yun po yung ano ko sa inyo. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Yung topic po natin ngayon is yung by the way, Ma'am Janet, naka-record po ito na. Hello, Ma'am Janet. Yes po, recording na po. Okay, recording na siya. So, uh, healthy money, ito po yung topic natin. So, healthy money, earn big from your good health. So, ang pinakamalaking investment po talaga natin sa sarili natin, yung katawan natin, yung sarili natin. Yung kalusugan natin, yun po talaga yung kailangan natin gawin. And sabi nga, the human body has the innate capacity to heal itself. This is according to studies po. So, ang katawan talaga natin, kahit hindi natin, ano yun po, sa pag-iingat ng katawan, nag-heal pong kusa. And that is the ano po, yung pinakamagandang ano natin na alagaan talaga yung katawan natin. Kaya lang minsan, namamali tayo ng alaga kung ano yung dapat natin gawin. At kaya tayo nagkakasakit. So, why do we get sick? Di ba? Sabi nga yung causes daw ng pagkakasakit natin, minsan yung stress po. Ayan, sobra tayong may stress sa work, sa family, o sa asawa, sa asawa, na-stress ba kayo sa asawa nyo? Sa mga anak, si studies, yung mga estudyante. So, toxin build up, so yun yung mga kinakain natin, poor nutrition, lack of sleep and rest, tsaka yung mga infection. Yan. And major causes of death in the modern days daw, most death are caused by diseases and not because of old age. So talagang ngayon hindi mo na maaano lahat talaga yung namamatay because of old age.
karamihan nagkakasakit na talaga. So sa dami ng pollution or mga kinakain ngayon, so hindi na sila namamatay ng makatandaan. Kasi di ba nung unang panahon, like lola ko, namatay siya 98. So matanda na siya pero malakas siya na talagang katandaan na lang, wala siyang sakit. So ngayon talagang bihira yung namamatay ng walang sakit. Talagang lagi may sakit. Okay? And the top leading causes of death from 1999 to present, unang-una na daw po yung heart disease or atake sa puso. Sino sa inyo dito yung may mga dinaramdam na? Yan. Bukod doon sa na love hearts, bukod po yun. So, merong cancer din and tumor. Ito yung pinakamasakit talaga. Sabi nga talamak na sakit ang cancer. Ayan. Wag lang yung cancer sa bulsa. Kasi minsan yung cancer sa bulsa, nagagawan po yun ng paraan, di ba po? And then number 3 po yung diabetes. Yan. Sa mga kinakain din. And then insomnia. So, nakakamatay na rin pala yung insomnia. So, yan po yung mga top leading causes of death. So, discuss natin yung cardiovascular disease. Ano nga ba yung cardiovascular disease or CVD kung tawagin in short? So ito po yan heart disease and stroke heart disease and stroke kill 1/3 of all deaths globally. In the Philippines fact shows that this is the number one killer in the country. So alamin natin kung bakit. Ano nga ba yan? CVD refers to a range of conditions that affect the heart and blood vessels, including coronary artery disease, heart attack, stroke, heart failure, and more. Several factors contribute to the development of cardiovascular diseases. Discuss po natin yan. Pero by the way, yun nga, leading cause of death globally, taking estimated of 17.9 million lives each year according to World Health Organization po. So talagang ito po yung major na minsan hindi lang po yung sa mga matatanda. Minsan ang dami na rin po ngayong bata na nagkakaroon ng sakit sa puso. So alamin natin yung mga dahilan kung bakit. So later on makikita po natin. So evaluate po natin yung sarili natin kung healthy ba tayo o hindi. Okay? How do we acquire cardiovascular disease? So, unhealthy diet, yan na nga sinasabi ko. Consuming foods high in saturated and trans fats, cholesterol, sodium, and sugar can contribute to the buildup of plaque in arteries, leading to atherosclerosis, hardening and narrowing of the arteries. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mga bara-bara na yung mga arteries natin. Kasi sa mga kinakain natin, akala natin healthy. Like yung mga burger, akala natin minsan ang sarap-sarap. Masarap naman talaga. Yung mga donut, tapos yung mga Coke, talagang sabi Coke is life. Pero hindi natin alam ano yung idinudulot nito sa katawan natin. So talagang isang kosto po ang unhealthy diet. Okay? And then too much junk food may lead to early death and heart disease, study says. Yung USA Today po. Talaga naman po, yung minsan talaga pag yung busy na tayo, no? Minsan kakain ka na lang ng chichirya, kakain ka na lang ng kung ano yung nandyan, ika nga. Hindi na bibili na, hindi na magluluto or order na lang. So, minsan hindi natin alam na o-order natin considered as junk food na pala. Hindi na pala siya healthy sa katawan. And number 2, yung physical inactivity. Yan. Sa dami ng mga ginagawa natin, or yung halimbawa, busy ka na sa trabaho, so lack of regular exercise ka na pala, or physical activity can increase the risk of developing cardiovascular diseases. So exercise helps in maintaining a healthy weight, controlling blood pressure, and reducing cholesterol level. So, kailangan din nating mag-exercise. Hindi puro trabaho, kailangan isipin mo rin yung sarili mo. Kasi minsan, palagi ka na lang nakaupo doon sa trabaho natin na ginagawa. Palagi ka nakatuon sa cellphone, so hindi mo alam, naapektuhan na yung mata mo, yung kamay mo, nagkakaroon na ng arthritis. So, kailangan i-exercise din natin. Every 1 hour or 30 minutes, at least, merong warm up ng konti. Okay? Like this one, yung a 20-minute daily walk may improve heart health in those with high CVD risk. Yan. Example ko na lang po, no? So, kami po, meron kaming group, Basilio Runners. So, like for example, kami nung last Sunday,
last Sunday, from Mandaluyong, gumising kami ng 3 o'clock, 4 a.m., naglakad kami from here, from Mandaluyong to Quiapo Church. Okay? Nakadating kami ng Quiapo Church ng 5:30, nakasimba kami ng 6 o'clock, and then after 6 o'clock, after Sunday service, nagpunta kami sa Ongpi, nag-breakfast, and then lakad ulit kami, nag-shopping ng mga vegetable, and then balik ulit. Smoking na kami pabalik. Kasi pero naka 11.2 kilometers kami, ibig sabihin mga 18,000 steps. Yun. Kasi at least magkaroon tayo ng walking or running, combined po, at least 10,000 steps in a day. So it would help yung pong cardiovascular natin. Pwede po tayong ganon. Or buong maghapon, i-check nyo po kung mayroon po kayong iPhone or mayroong yung namomonitor po yung distance natin every day. So i-check nyo po in a day kung nakaka 10,000 steps kayo. Yan. So, gawin niyo po yan. Ang sarap po sa pakiramdam. And based on our experience nung last Sunday, hindi kami napagod. So, naka 11.2 kilometers kami. Nag-walk kami, madaling araw pa lang yon. So, madilim pa, so walang araw. So, nag-enjoy lang kami and then nag-shopping. So, parang hindi namin naramdaman ang yung sakit ng paa o wala kami naramdaman hanggang sa umuwi kami. So same with kung nagmo-malling kayo, pwede rin po ninyong gawin yan. Yan, mga tip ko po yan sa inyo Kasi runner po kami. So nagmamarathon kami. So practice namin yun, yung mag-walking and running lalo na Saturday, Sunday. Another thing daw, how do we acquire cardiovascular disease? Yung tobacco use. Smoking and exposure to secondhand smoke are significant risk factors for a heart disease. Siyempre, chemicals in tobacco can damage blood vessels in the heart and leading to atherosclerosis, yung pagbabara ng mga ugat-ugat. Siyempre, lalo ka na pag nagsisigarilyo, so hindi lang heart pati lungs. So, kaya nagkakaroon ng lung cancer. So, isa yan sa mga dahilan, lalo na din yung mga second-hand smoke, ganun din. Yung katabi mo, hindi naman siya ninigarilyo o yung kapatid mo, anak mo, hindi naman nanigarilyo. Pero sila pa yung laging may sipon, may allergy, may ubo kasi naninigarilyo ka sa bahay nyo. So, ganun din yung nagbe-vape. So, walang pagkakaiba. In fact, sino pa po ba dito yung naninigarilyo? Yan. Yung mga naninigarilyo, nagbe-vape, medyo i-eliminate nyo na po hanggang maaga pa. Kasi talagang malaking causes po yan ng pagkakaroon ng lung cancer at saka heart disease. So, yung vape sabi nga, 20 times ng paninigarilyo ang effect nun. Kala nyo lang masarap, mabango, pero based on study, no, mas malaki yung dulot na epekto sa kalusugan natin. So, medyo eliminate nyo na po. Mag-candy na lang kayo, mag-barley na lang tayo. So, yung healthy, fruits, mga ganyan, yun po yung natin, i-consider. And even one cigarette a day daw can still kill you, study finds. So, talaga naman po. Kasi, ah, talagang masama po talaga. Even sa health po natin, sa teeth natin. So, nagkakaroon tayo ng bad breath, nasisira yung ipin, umiitim. So, another expenses yan pag nagpalinis sa dental, di ba? Pag nag-dental clinic ka, tsaka magpapaprophylaxis ka sa papalinis. So, talagang masama po talaga. Sorry po kung na kayo So, talagang kailangan po natin magkaroon ng confrontation minsan para maging aware po tayo. Another one, yung high blood pressure or hypertension. So, elevated blood pressure can damage arteries over time, making them more susceptible to atherosclerosis, heart attack, and stroke. So, yun na. Cause pa rin yun ng pagbabara, yung pagkakaroon ng high blood pressure. At hindi lang po nga mga matatanda na ngayon, na even po yung mga younger generation ngayon, nagkakaroon na po ng hypertension. Kasi nga po dun sa mga kinakain at saka yung practice na ginagawa natin, way of life. And ganun din, kung alam mo ng may high blood ka o may hypertension, yung binge drinking daw, high blood pressure, a little combo. So, dapat wag ka na mag-inom. So, alam mo na dapat yung limitations mo. Hindi ka na dapat abusado sa katawan mo, na alam mo ng hypertensive ka, pero dire-diretso pa rin yung inom mo,
wag na po. Medyo aware lang po kasi it cause heart attack din po. Number 5, high cholesterol levels. Okay, high levels of LDL cholesterol, often termed bad cholesterol, can lead to the buildup of plaque in arteries, restricting blood flow to the heart and brain. So, akala lang natin minsan binabaliwala na mataas yung cholesterol pero ito na yung idea, total cholesterol dapat natin nasa 50 to 200 mg per deciliter. Okay? So, ito yung tinatawag na lipid profile. So, triglyceride, dapat 40 to 150 lang. HDL or good cholesterol, 35 to 65. And bad cholesterol, 60 to 130. Pag lumagpas na po dyan, ang count ng ating lipid profile or total cholesterol, medyo, ayan, magpa-check na po kayo sa doktor and medyo talagang mag-diet na kayo. Aware na po kayo dun sa mga ginagawa or activity at kinakain natin. Okay? Hindi po ako doktor ha, pero based on studies po ito at saka hindi ako doktor pero may anak lang ako doktor ha, pero ah, ito yung facts na talagang kailangan nating malaman. Study more than 40% of US adults unaware they have not treating high cholesterol. So, kala mo, okay pa, pero minsan pag hindi mo po tinreat yan, atakihin ka na lang po sa puso. Lalo na po pag yung mataas na po yung cholesterol ninyo, lalo na yung sa triglyceride, kasi ang triglyceride po, ang symptoms niya talagang hihingalin ka, tapos lagi kala mo, hapo ka. Ibig sabihin, may nagbabara-bara na po dun sa ugat ninyo. Okay? Kasi yung po yung aking experience, during nung after ko na ma-menopause or yan, doon po nag-fluctuate yung cholesterol ko. So, talagang kailangan namin ng exercise and diet na po. So, yan po. So, hindi po maiwasan. So, kailangan po talaga magpa-check po kayo ng lipid profile. Okay? Number 6 daw yung obesity or overweight. Ayan, marami tayo. Sino na dyan yung mga overweight? So, yan. Kailangan nating makita yung kailangan mag-weigh kayo at least every 3 days. Kasi kami dito kasi sa bahay, meron kaming talagang weighing scale. So, halos every day. Pag gising ko, ganyan. Kailangan may ma-maintain lang ako na ay, sino po yun? Kailangan ma-maintain ako na weight lang in a day. Pag medyo overweight na ako, yung sa tina-target ko or goal ko na weight, ayan, diet na ako. Ano na lang ako, magbabarley na lang ako, tapos one day a meal or fruits, vegetables, so ganun na lang. So being overweight, yan talaga, ito, can increase the risk of developing heart disease due to factors like high blood pressure, high cholesterol, and diabetes. O paulit-ulit po ito. So, ibig sabihin, ito talaga yung mga causes po. Okay? And being obese can kill you. Yan, study finds. Hindi lang talagang, kasi nga, being too heavy may cost your life. Literally, scientists say overweight people die 1 year earlier than expected and than moderately obese people. So, kailangan po talaga nating gumalaw-galaw. Sabi nga, di ba, galaw-galaw dyan, baka ma-stroke. So, lalo na nga po yung mga talagang heavyweight na talaga. So, kailangan po ninyo, wag na po kayong um, magdalawang isip na hindi mag-diet or mag-exercise. Wag nyo na pong hintayin na atakihin sa puso. Or kaya palang, yun nga po, sabi nga, hindi sa huli lagi na sa huli yung pagsisisi. Okay? So, ngayon pa lang, gamitin natin yung ating mga produkto. And then, number 7 is stress. O yan, akala nyo lang hindi ito nakakamatay or nagiging cause ng CVD, no? Chronic stress can contribute to unhealthy habits such as overeating, smoking, or not exercising, which in turn can increase the risk of developing cardiovascular diseases. So, yung cardiovascular diseases talaga, yan. Kasi nga meron ditong namatay, yan. Saan ba itong namatay na to? Sa Thailand. So, Wells Fargo executive Greg Beckett jumped to his death from Banks, Delaware offices as families say he'd been stressed about work and taking meeting as late as 11 p.m. So, huwag din masyadong puyat ng puyat. Doon na talaga yung
ano natin yung business natin ngayon talagang nakakapuyat, especially yung mga time difference po ng iba't ibang country. But still you have to take consider na kailangan din po nating matulog kasi sabi nga pag sa gabi ang kailangan matulog natin lalo na yung mga oldest 10 at least mga 10 pinaka-latest na yung 11 and at least we sleep about 6 to 8 hours kasi yung mga baby at least 8 to 10 hours yung mga nag-aging na daw mga 6 to 8 hours. Yung iba naman na talaga ano, yung mga especially mga adults na mga 5 hours lang yan. Maagang gumigising, early sleepers, early ano rin yan. And then kaya lang yung mga oldies kasi nakakapag nap yan in the afternoon. So medyo okay pa rin. Pero minsan kasi pag kulang sa tulog talagang ang hirap. So ang dami nang papasok sa isip mo na bakit ganito, bakit ganyan. So hanggang to the point na katulad nito, talagang nagpakamatay. Okay? So wag nyo nang hintayin yan. Okay, may stress. Pag na-stress kayo, pray lang kayo and then huwag kayong kain ng kain. Pag nai-stress, di ba? Yung iba na-stress, kakain, tapos matutulog na lang or gagala. So smoking. So lahat na yan is mali. So just ano lang, just pray and then chill-chill lang, chill-chill lang. Like ako, talagang chill-chill lang. I'm 60 years old but ah hindi ako nagpapaka-stress ng ano, yeah. Ilapit nyo lang kay Lord pag stress kayo and then the Lord will do the part. Pero kasi ginawa mo na yung part mo and the Lord will give us the comfort na rin. So, punta na tayo sa cancer. Ito yung pinakamasakit, 'di ba? Hintayin niyo pa bang magka-cancer? Ano pa talaga yung cancer? So, ano yung trivia ng cancer about cancer? Ito yung mga lung cancer, colon cancer. Makikita niyo, 'di ba? Ayan, prostate cancer, breast cancer. So, ang sasakit nito pag talagang tinamaan kayo niyan. And ano yung, ayan siya, oh. 'Di ba? Ano ba ang cancer? Saan ba ito nakukuha? Saan talaga? Ano saan ba pinagmulan nito? Kasi talaga naman tayo may mga cancer cells, di ba? But cancer is a disease characterized by the uncontrolled growth and division of abnormal cells in the body. These cells can form tumors or spread other parts of the body, interfering with normal bodily functions and in most cases, causing severe illness or death. Ito yung sinasabi, talamak na karamdaman na minsan hindi natin alam, bigla na lang. Okay? So, kailangan maging aware tayo and makikita natin ano ba yung mga causes, ano ba talaga ang dahilan ba't nagkaka-cancer. Sabi nila, hereditary genetic factors. Kasi certain genetic mutations inherited from parents or acquired during a person's lifetime can increase the risk of developing cancer. Di ba pag nagpapa-check up tayo sa doktor, minsan may mga sakit tayo, tapos tatanungin tayo ng doktor, may lahi ba kayo? May lahi ba kayo ng sakit na ganito? So, kahit doon sa mga physical examination ng halimbawa, mag-a-apply kayo sa trabaho, may nakalagay dyan, ano yung sakit ng family? Minsan, high blood family ba to? Diabetic family ba to? Cancer family ba to? So, makikita niyo yung lineage ng family. Kasi pag sinabing hereditary, siyempre, isang family, pare-pareho ng kinakain, pare-pareho ng way of life, pare-pareho ng, basta yung pareho. Kaya hindi napuputol yung curse. So, dapat ibahin mo ang style ng life ng family mo between you kung alam mo na kung ano yung dahilan ng kanilang pagkakaroon ng ganong karamdaman. Di ba? So, maging aware ka. So, halimbawa, diabetic yung family ko, ano ba, bakit ba? Bakit, anong cause, bakit naging ganun sila. So, alamin mo, tas iwasan mo. Okay? So, ganun dapat. Number two, environmental factors. Okay? Exposure to carcinogens in the environment can contribute to the development of cancer. Carcinogens can include chemicals in tobacco smoke, ayan, tobacco na naman, o sigarilyo, air pollutants, radiation such as ultraviolet rays from the sun, asbestos, certain chemicals in food, and more. Okay? So ito yung mga let's say for example, nagtatrabaho ko sa farm, tapos ikaw ang taga-ano ng mga fertilizers or chemicals na inilalagay doon sa insecticides.
So, dapat aware ka na after that, meron ka mga face mask, dapat N95 ang gamitin mo. So, para hindi mo maamoy yung chemicals. Kasi it cause some, ano po, cancer din. So, depende po sa environment din kung nasan kayo ngayon. So, ganun po yon. So, yung radiation, so minsan you are working in a, halimbawa, in a puro computer, even sa mga laptop natin or sa cellphones natin, minsan may radiation din po yan, even kahit yung mata natin, di ba, minsan napansin mo, parang nagluluha na siya kasi sobra na tayo sa computer. And guilty ako doon kasi talagang yun ang trabaho ko eh, yun yung work ko eh. So ako yung nagmo-monitor sa office, so kailangan ko i-check. So minsan pag ganun, naglalagay na lang ako ng ano yung sa ano, panlagay pampatak sa mata and sometimes talagang iwas muna, wag muna. And then even yung mga arthritis, di ba? Minsan sobrang hawak natin, nagkakaroon na rin tayo ng arthritis. So it can cause din po yung mga hinahawakan natin na gamit. So minsan, magkaroon kayo ng fasting ng konti sa mga gadgets natin. Okay? And lifestyle choice, yan po yung number 3. Kasi certain lifestyle factors can influence the risk of developing cancer. This include tobacco use. Ayan, tobacco na naman. So, palaging tobacco, di ba? Excessive alcohol consumption, poor diet, high in processed foods, red meats, and low in fruits and vegetable, lack of physical activity, and being overweight or obese. So, ito na yung lifestyle na sinasabi. So, ito yung, kaya minsan namamana natin kasi yung lifestyle ng family na yun, ganun. So, ikaw, syempre, ganun na rin yung maging lifestyle mo pag nagka-family ka. Ay, nanay ko, kumakain ito. Nanay ko, favorite to eh. Nanay ko, ganito, ganyan. Tatay ko, ganito. So, lifestyle na kinagaya natin from generation to generation na pwede naman nating baguhin. So, it depends on our choices. Kung choice mo magka-diabetic, gayahin mo. Kung ayaw mo, iwasan mo. Ganun lang yon, di ba? Ganun lang kasimple. And then, ito na yung papasok na rin yung diabetes. Ayan. Ano ba yung diabetes niyan? So, ang sakit din yan. Pag nagkaroon ka niyan, naku po, pwedeng maputol yung paa mo. Yan. Unang-una napuputol yung paa kasi yan yung lahat ng weight natin kasi nasa paa. So, karamihan ng diabetes na talagang grabe, paa talaga. Magkasugat ka lang ng konti, lalaki na yan. Okay? Ano ba yung mga dahilan ng diabetes naman? Ano yan? Diabetes is a chronic health condition characterized by high levels of sugar, glucose in the blood. Nakaraniwan nasa rice, bread, cereals, pasta, potatoes, and some fruits and other vegetable. So kung mapapansin niyo, ang normal fasting blood sugar, pag nag-fast ka, fasting ka ng 8 to 12 hours, so kaya nga kapag ka nagpa-sugar level ka or test ka, kailangan fasting ka ng 8 to 12 hours. So kailangan, ang lumabas, 74 to 106 milligrams per deciliter. So yan lang dapat ang normal blood sugar natin. So pag sumobra na dyan, so kailangan mo nang magpa-test or magpa-check. Yan. Kasi sabi nga, diabetes mellitus, ninth cause of worldwide deaths as of 2019. And pati baka ngayon hanggang year na to, number 9 po yung diabetes na na talagang causes po ng worldwide deaths. So halos lahat yata, pati bata po may diabetes na rin ngayon. So minsan yung bata pa lang, chine-check na rin kaagad yung baby screening. Kasi minsan sa tiyan pa lang ng lalo na pag ang mother ay nagkaroon ng diabetes during pregnancy. So pati po yung bata, after po na ipanganak, minsan nag-baby screening na rin po sila. Kasi minsan nagkakaroon ng effect sa bata. So kaya kailangan nating umiwas. Yan. Ano pa? And then, types of diabetes. So, dito check nyo yung kung anong diabetes kayo meron. So, evaluate na po ninyo yung sarili ninyo. Kung may mga symptoms kayo na ganito, i-check nyo na po. So, type 1 diabetes is a condition where your body stops making a hormone called insulin. Insulin helps your body use sugar, glucose from food for energy. Minsan kasi genetics din ito or family history. Like yung I've discussed po kanina na talagang yung lifestyle po ng family, doon po nakukuha. Kaya nagiging sabi genetics to.
Ay, ang ano ko, nanay ko kasi diabetic dati eh. So, diabetic ng nanay mo, anong dahilan? So, alamin niyo yung dahilan kung bakit. So, maging aware. And ito po yung some symptoms, no? Kung hindi nyo alam, okay? Sabi dito, palaging inuuhaw than usual. Urinating a lot. So, ihi ng ihi. Tapos, bedwetting sa mga bata. So, sabi ko na sa inyo, pati bata, meron na rin ngayon. Kasi sa sobrang kumain ng mga iced tea, soft drinks, so talagang bata pa lang meron na. Palaging gutom kahit kakakain lang. Ayan. Losing weight na wala namang diet na ginagawa. Feeling irritable or mood changes, laging magagalitin, okay? Or may mood change siya. Feeling tired and weak, napapagod palagi, yan. Having blurry vision. So yung minsan wala naman dahilan, bata ka pa, pero parang malabo na yung paningin mo kaagad. So you have to check. Pag may symptoms na kayo ng ganito, check your blood sugar na. So, ayan. So, kailangan nyo na magpa-check talaga. Magpa-test po kayo. And testing kasi usually every 3 to 6 months. So, para ma-monitor po yung blood sugar. Okay, type 2 diabetes is a condition where the sugar or glucose in your blood builds up and your body becomes resistant to insulin or doesn't make enough of it. So this makes it hard for the sugar to get into your cells, so it stays in your blood, causing high blood sugar levels or hyperglycemia. So pag mataas ang sugar level po, hyperglycemia. Diabetic ka rin po pag nagkaroon ka po ng hypoglycemia. Ibig sabihin, bumaba naman yung sugar mo na tendency, pwede ka rin pong mahilo, mahimatay, or minsan nagkakaroon po ng stroke na din dito. So, dapat tatantyahin nyo rin, pag sobrang baba, hypoglycemia, pag sobrang taas, hyperglycemia. That's the word. Okay po? So, i-check nyo po yan. So, kailangan nating makita talaga at the age of kasi nga, pati bata nga po ngayon, diabetic na eh. So, wala nang pinipili kung anong age talaga magpapatest. So, pag may nakita symptoms na gano'n, pacheck nyo na po kaagad yung sugar level. Excuse me. So, yun po. So, yung diabetes 1, diabetes 2. So, makikita nyo po yun. Kasi, pag yung pancreas, hindi na po nagpuproduce ng insulin. So, kailangan ding alagaan natin yung mga pancreas natin. Kaya, minsan, nagkakaroon din ng pancreatic cancer. Kasi nga, may ganun din. Cause din yan eh. Okay? And symptoms type 2 diabetes, yun nga, increased thirst. Ayan. So, laging nauuhaw, unexplained weight loss, increased hunger, fatigue, slow healing. So, pag nagkasugat, parang ang hirap ng gumaling. So, kailangan pumunta sa doktor. Numbness in hands or feet. Ayan. Blurred vision, frequent urination, and dry skin. So pag feeling nyo, nangangati-ngati na yung balat ninyo na wala namang rashes, wala namang sugat, pa-check na po. Okay? Wag na po maghintay na tumaas pa o bumaba yung sugar. Okay. So, paano nakukuha ang diabetes? So, nakita natin yung mga no? Kung anong diabetes type kayo, ganyan. Evaluate nyo na po yung sarili nyo kung may karamdaman kayo na gano'n. So, paano nakukuha ang diabetes? Yan. Yun, ayan na naman, obesity. Di ba? Paulit-ulit, obesity, excess body fat, especially around the abdomen, can lead to insulin resistance, making it harder for cells to use insulin properly. So pag nakikita nyo na sobrang laki na ng belly, mag-belly dancing na po. Ayan, yung tiyan, mag-diet na rin po, mag-exercise. So, yun po, yun, control po yung food. So, talagang mag-diet na po talaga at saka mag-exercise. Yun lang po yung ano doon. Yun po yung tsaka yung mga kinakain natin. Check nyo po yung kinakain. Baka sobra-sobra na po yung mga sugar kasi pagka talaga, yun po yung mas mabilis makapagkaroon ng obesity. Lalo na yung mahilig sa Coke. Yan. Tamaan na po ang tatamaan. Pero confrontation po to sa atin lahat. Guilty po tayo lahat dito. And physical inactivity. Ayan. Lack of regular physical activity can contribute to weight gain.
and increase the risk of developing insulin resistance. So, obese ka na nga, mataba ka na nga, pero hindi ka pa rin nag-exercise, hindi ka man lang tumatakbo, kain ka pa rin ng kain. So, konting ikot lang, konting upo, inom na ng soft drinks. So, maraming ganyan. Kahit yung anak ko ganyan din. So, sinasabihan ko din yung anak ko. So, kumbaga sa kailangan din natin magkaroon ng physical activity. Yung sinabi ko sa inyo kanina, at least 10,000 steps in the day. So, walking, running, kahit at pang ginagawa nyo, mag-treadmill kayo, mag-cycling kayo. So, yung mga anak ko kasi full of exercise. Yung anak ko, instructor siya ng stationary cycling. So, nagtuturo din siya. Nasubukan ko din yun. So, parang talagang cardio talaga, pang cardio. So, lahat subukan ninyo. Pero ang brisk walking lang nga, okay na yun eh. So, mag-malling ka. Pag nagmo-mall ka, hayaan mo lang mamasyal ka ng mamasyal. Hanggang makikita mo yung Strava mo o yung health mo do sa cellphone mo, mag-download ka nun, makikita mo in a day, ilan yung nilakad mo. So, oy, kulang pa. So, kailangan ko pang mag-treadmill or mag-exercise. Okay? So, wag lang, konting trabaho kakain, konting ikot kakain, manonood lang ng TV. Wag ganon. So, magkaroon kayo ng physical activity. Ayan, ulit-ulit, unhealthy diet. So, consuming a diet high in processed foods, sugary beverages, unhealthy fats, and low in fruits, vegetables, and whole grains can contribute to obesity and insulin resistance. So, yan. So, sa kinakain pa din. So, sabi nga, what you are is what you eat. 'Di ba? Kung ano yung kinakain mo, yun ka eh, 'di ba? So, makikita. So, pag sinabing, ay, anong iniinom mo? Ay, hindi ako makakain ng walang Coke. Oh, for sure yung may diabetes yun in few years, okay? Genetics, yan, genetics. Family history and genetics play a role in the risk of developing type 2 diabetes. So, kung alam niyo family niyo ganun, alamin niyo bakit ganun. So, ano na yung kailangan niyo gawin? Kasi alam na nga natin pero yun pa rin yung pinapractice. So, iwasan natin yung practice na ganun. Baguhin natin. Putulin na natin yung curse na may ganun. Sabi nga, "Uy, sinumpayan na ganyan na yan eh." Hindi. Kaya mong baguhin. Kaya mong baguhin kung ano yung pwede mong gawin sa family mo naman. Yung family na nila, past family, kumbaga sa yun yung history, yung family mo naman, i-check mo din kung ano yung pwede mong gawin for the benefits of your family, yung health ng family. So, yun lagi isipin natin. Okay? And eto na tayo, pupunta na tayo sa insomnia. Ano ba yung insomnia? Yan. Insomnia is a sleep disorder characterized by difficulty falling asleep, staying asleep, or experiencing non-restorative sleep despite having the opportunity to sleep. Okay? It can lead to various symptoms like fatigue, irritability, difficulty concentrating, mood disturbances, and impaired daytime functioning. So talagang naramdaman nyo na ba yung antok na kayo pero gustong-gusto niyo na matulog, feeling inaantok, pero pag humiga na kayo, hindi pa rin kayo makatulog. Bakit? Yun yung nagkakaroon ka ng insomniac nga. Insomniac ako eh. So, baby, pati, pagod na pagod, or ang dami mong iniisip, maraming, yun, naranasan nyo na ba yan? So, yun. So, ano yung dapat nating gawin? Yan. Can insomnia affect your health? Ano yung number one? Impaired cognitive function. Lack of sleep can affect concentration, attention, decision making, and problem-solving abilities. It can also impair memory and learning. So kapag kulang kayo sa tulog, definitely, para kayong yung sinasabing lutang ako. Hindi ako makapag-decision making. So, wala ka sa concentration. So, hindi mo alam yung gagawin mo. So, yun yung effect niyan ng impaired cognitive function. So, lack of sleep talaga. So, parang lutang na lutang ka, wala kang maisip na tama pagka ganyan ka. Okay?
Mental health concerns. So, chronic insomnia is associated with an increased risk of anxiety disorders, depression, and other mental health issues. It can exacerbate existing mental health conditions. So, ayan, kapag kulang ka sa tulog, mo 2 araw ka na natutulog, 2 gabi ka na natutulog, 'di ba? Parang nagkakaroon ka ng depression, anxieties, minsan yung iba talaga nagkakaroon na ng mental health issues na parang wala, lutang ka ta's wala ka ng maisip, minsan kung ano-ano na yung ginagawa mo sa sarili mo kasi kulang na kulang ka na sa tulog. So talagang, 'yan ang insomnia talaga, it can cause death pa rin. Yung iba nagpapakamatay kasi kulang sa tulog, sa sobrang ano na depression na sila, minsan nagpapakamatay. So ang dami nangyayaring ganyan. So 'yan, weakened immune system. So dahil poor sleep ka nga, it can weaken the immune system, making individuals more susceptible to infections and illnesses. So, syempre, kulang ka na sa tulog. So, kasi ako, based on my experience, pag kulang na ako sa tulog, ang ano ko niyan, nagkakaroon na yung rhinitis ko, umaatake na, parang yung boses ko parang minamalat. So, kaya pag kulang na ako sa tulog, let's say, napuyat ako, napuyat ako dahil may kinakausap ng gabi, hanggang 1:00, halimbawa, for example, that alam ko na kinabukasan or 2 nights akong ganyan, alam ko na kinabukasan so babawi ako. Eh, ang hirap bumawi ng tulog, 'di ba? Halimbawa, puyat ka tapos babawi ka ng tulog. So, anong ginagawa? So, kailangan mong, kumain ng mga nutritional food and then pilitin mo talagang matulog. Matulog ka talaga. 'Yun ang solusyon dun, eh, kasi walang pahinga yung sarili mo, walang pahinga yung katawan mo kasi at pagka ganito, weaken yung immune system, ang dali mong mahawa ng mga sakit, sipon, ubo. Huwag ka muna lumabas 'pag puyat ka kasi ang dali mong mahawa, okey? 'Yan. May natututunan ba ang lahat? Are you learning, guys? Okay. And another, ano daw, cardiovascular problems. Okay, hindi ko nakikita yung mga chat nyo. Okay, yes po. Sige, sana may natututunan tayo lahat, no? Kasi lahat tayo natututo dito, pati ako. Di ba? Confrontation yun sa lahat sa atin. So, cardiovascular problems, chronic sleep deprivation is linked to an increased risk of heart disease, high blood pressure, stroke, and irregular heartbeat. Siyempre, pag puyat ka na, so, ang tendency niyan, nagkakaroon ka ng high blood pressure or hypertension. Siyempre, yung heart disease, sama-sama na yan eh. So, irregular heartbeat. So, yun. Talagang magkakaroon ka ng lahat niyan once na kulang ka sa tulog. Kaya maging aware din kayo pag sobrang puyat din, kailangan mo na rin matulog. So, kailangan mo na rin ng pahinga, ipahinga mo na rin yung katawan lupa mo, di ba? So, ang hirap magkasakit pagka may ganitong hindi ka nakakatulog. Yun ang sabi nga, kahit ano pang ginagawa mo, ang dami-dami yung ginagawa, kailangan pa rin natin ng tulog or ng pahinga. Okay? Next, increased risk of accidents. So, sleep-deprived individuals are more prone to accidents while driving or operating machinery due to impaired alertness and reaction time. Siyempre, pag puyat ka, wala kang tulog, huwag ka na mag-drive. Huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Matulog ka muna kasi baka mas lalo kang maaksidente. So, yun yung, sabi nga, pag puyat ka, tulog ka muna. Huwag kang lalabas ng bahay, matulog ka. Lalo na pag magda-drive ka, kasi ang tendency niyan, minsan pag traffic, nakakatulog ka, hindi mo alam, may pumupot-pot na pala sa likod mo. Hindi mo alam, nakatulog ka na pala. So, may accident. Okay? Ayan, let your food be your medicine. And your medicine be your food. Sabi ni ng friend natin ni Hippocrates niyan, father of medicine. So, ayan, kailangan nating talagang yung food natin ang maging ano natin, gamot, hindi yung medicine ng food. Kasi kumbaga sa ano, ang dami ng synthetic drugs, pero inom ng inom ng mga pampatulog, pero hindi mo naman alam, hindi mo naman ginamot kung ano yung root cause nung ano mo, nung karamdaman mo. So, check nyo talaga yung katawan ninyo. So, yung food ang maging medicine, hindi yung medicine yung ating food. Okay? Kasi sabi, oh, yung maintenance ko, nakalimutan ko. Kasi, kakain ka ng kakain, tapos maintenance, bawal yan sa'yo. Hindi, may medicine naman ako eh. So, hindi ganon.
So, check nyo rin yung kinakain natin at saka yung lifestyle natin. Kasi nga, the human body has the innate capacity to heal itself. Okay? So, kahit pa sinipon-sipon ka kasi napuyat ka, pero pag itinulog mo yan, ano ka, paniwalaan nyo ko, mawawala yung mga sipon-sipon na yan. Okay? Kasi meron ka ng tamang rest sa katawan mo. So, mag-heal itself yan. So, subukan nyo lang. Kahit may sipon kayo. Sabi nga, ang sipon, walang gamot yan. Kailangan mo lang uminom ng tubig, magpahinga ka. Yung iba lang talaga, hindi kakayan kasi nagkakaroon ng sinat, nagkakaroon ng ubo, kaya nagagamot. Pero pag sipon-sipon lang, water lang yan. Water, tulog, pahinga. Okay? And then the solution, yan yan, the synthetic drugs or allopathic medicine or natural organic solution. So anong gusto nyong kainin o inumin? Yung ba synthetic drugs or natural or organic solution? Siyempre, lahat tayo dito sa organic solution, right? And dito na papasok yung ating barley grass. Yan, dito na yan. So, what is barley grass? So, alam nyo na yun siguro lahat, no? It is one of the oldest living thing growing on earth, even before the modern civilization. So, even time ng mga gladiators, iniinom na yan, ancient Egypt civilization, Babylonian civilization, even sa mga Quran, sabi nga, barley is mentioned in the Quran 9 times as haba-haba and haba. This article outlines the most essential knowledge and descriptions of barley based on the Quran. Barley was mentioned in the Bible 37 times. So, noong pa lang ginagamit na po ang barley. So, hindi lang po ngayon. Okay? And as per sa friend natin na doktor, na si Dr. Yoshihide Hagiwara, sabi niya, it reports that he researched over 200 different plants over a period of 13 years. And he found out that barley grass was the most excellent source of nutrients that the body needs for growth, repair, and total well-being. So, doctor po siya, scientist, inventor, and pharmacologist, and entrepreneur. So, talagang maganda po yung ating barley. And fast facts, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age, as per him pa rin po, no? So, ibig sabihin, from infant to old age. So, even po yung mga infant po na minsan walang malnourished po nang ipinanganak, no? Tapos walang milk yung nanay. Tapos, pwede rin po ito sa kanila. Pwede rin po ito doon sa mga, lahat po, lahat, all ages po. Lahat ng kumakain, lahat ng umiinom, pwede po. Wala po yung overdose. Okay? Superfood po yan. And makikita nyo na mayroon po ang ating JC Organic Barley ng 68 micronutrients ito, found in barley grass. So, may 17 minerals, 16 vitamins, 17 enzymes, and 18 amino acids. So, ganun po kasustansya yung ating barley. And, sabi nga, bakit mahusay yung organic barley upang maiwasan ng atake sa puso? Ano ang dahilan nito at paano nakukuha ito? So, syempre yung cholesterol nga, yan. So, nakakagamot yan ng talagang ano. Ayan, ito yan, cholesterol. Yan, nakaka-prevent lang ng cholesterol. Ang sarap, di ba? Ayan, ito, buti na lang di ako makain ng beef, no? Yung bulalo. Tsaka yung lamb, yan. Yung lechon, yan, napakasarap niyan. Ito yung favorite ko, seafood. Crab, yan. So, ang dami po niya na alige. So, yan po, mataas po yun sa cholesterol, pero masarap, di ba? Yung hipon, ito, yung lamb chop or beef po. So, lahat ng kinakain natin, so, nagkakaroon tayo dito ng maraming cholesterol. Yan. So, sabihin ng iba, hindi, inom na lang ako ng maintenance ko. Di ba? Guilty kayo dyan. Kakain siya, tapos kakain ng 2 doses of yung maintenance niya. Para lang matanggal yung guilt niya. Okay? Guilty tayo dyan. Ayan, ano ang nangyayari sa puso pag na-atake at ugat sa utak pag na-stroke? So, yan po yung nangyayari, no? So, yan po yung mga itsura ng ating mga organs. Ayan, nawawalan ng supply ng oxygen ng puso at hindi nakakahinga ang tao. Siyempre, wala ng oxygen eh. So, yung daluyan ng ating mga arteries, nagkakaroon ng blockage. So, yun nga yung sinasabi natin na nagkakaroon ng block
Tapos ang tendency niyan, hindi na dumadaloy kahit sa paa natin, minsan sa kamay, minsan namamaga na lang yung kamay natin kasi mayroon ka na rin palang heart problem. May bara-bara na pala yung arteries nyo. And bakit mahusay yung organic barley upang maiwasan ng atake sa puso? Dahil ito sa soluble fiber na beta-glucan. Yan ang term. Beta-glucan prevents the deposit of cholesterol along the blood vessels. So yan yung mayroon sa ating barley. And ano pa? Bakit mahusay ang organic barley? Ayan, characteristics of organic barley to fight heart disease are with beta-glucan, vitamin B1 at B2, may magnesium, may copper, may beta-sitosterol at chlorophyll. So, yan. So, yan yung mga nandyan sa ating JC Organic Barley. So, talagang kailangan nating inumin yan. And hard claims on barley, so sa FDA, US Food and Drug Administration, today the Food and Drug Administration announced that it has finalized a rule that allows food containing barley to claim. Di ba yung iba pong mga supplements na iniinom natin? Di ba may nakalagay doon, no therapeutic claim. Pero ito, mayroon ng confirmation na to claim that they reduce the risk of coronary heart disease. Scientific evidence indicates that including barley in a healthy diet can help reduce the risk of coronary heart disease by lowering LDL and total cholesterol levels. So, yun yung pag nagpa-test kayo, yun yung lipid profile. Di ba? Sa lipid profile, nandun yung triglyceride, HDL, at saka LDL. So, pag tinotal nyo yun, yun po yan. Yun yung lipid profile. Dahil ito ay may soluble fiber na beta-glucan, yan, which help slow down the absorption of sugars and carbohydrates in the body. Okay, so beta-glucan ulit. So yun yung importance ng beta-glucan. And, bakit? Ayan. Another one daw, para naman organic barley to fight diabetes. Yun, beta-glucan, chromium, chlorophyll, flavonoids, saponin, and selenium. So, yan din. So, ito magaling dito sa diabetes. Okay? Saan ba ito? Ano pa? Nakakatulong ang JC Organic Barley sa katawan natin para malabanan ang cancer. Dahil ito ay may mataas na antioxidant properties. Mataas din ang ORAC value nito compared sa mga ibang fruits and vegetables at may mataas na levels ng vitamin A. So, yan. Ito rin, pang-prevent din ng cancer. Ayan. May antioxidant property, may vitamin A, may vitamin E, may flavonoids, and superoxide dismutase. Okay? So, yan. Ito naman yung ORAC value or oxygen radical absorbance capacity. So, pag tinotal niyo po ito lahat, pag kumain kayo ng grapes, spinach, kale, raisins, and prunes, mas mataas pa rin po ang value ng ating organic JC Organic Barley Grass. Kasi may 25,500 per 100 gram. Compare po sa prunes, raisins, kale, spinach, and grapes. Ang mamahal po niyan, di ba? Pag bumili kayo ng grapes, magkano kilo ngayon? 350, di ba? Spinach, yung maliit na dahon, nasa 120. Ang kale din. Yung raisins and prunes, mga mahal po yan pag binili. Pero yung organic barley grass natin, kayang-kaya po natin bilhin yan. Okay? All in one. Di ba? JC Organic Barley contains GABA. Ano ba yung GABA? Gamma amino butyric acid, a natural compound that calms the nervous system, promoting better sleep. So, iyan yung para maiwasan yung insomnia. So, tested ko na po yan pag napupuyat ako, bago ako matulog, iinom muna ako ng JC Organic Barley Juice. Bakit? Kasi kinabukasan parang fresh pa rin yung feeling ko. Okay? So, gawin nyo rin po. Try nyo po. So, characteristics of organic barley to fight insomnia, GABA. Okay? Gamma amino butyric acid. Tandaan nyo po yan, GABA. Okay? Tryptophan and chlorophyll. Ayan yan. And conditions response to barley. So, marami po. Pwede nyo pong screenshot.
So yan po yan. So heart disease, cancer, prostate cancer, and so on and so forth. So lahat po nandito. So makikerry po yan. Nakakatulong po ang JC Organic Barley to prevent. Okay? So other benefits of JC Organic Barley. Ayan. Bakit nakakatulong ang JC Organic Barley sa pagpapabata at pagpapaganda ng itsura? Parang favorite ko tong word na to. Pagpapaganda at pagpapabata, di ba? Ayan. Bakit? Super oxide dismutase. Okay? Kung anong word, ano yung pronunciation ninyo, SOD. It is an enzyme naturally occurs in our body but decreases as we age. Without it, cells are more vulnerable to oxidation which causes aging and diseases. So, hindi naman nakakaano, pero nakaka-decrease as we age. Okay? So, ito rin po yung iniinom ko and like what I have said, I'm 60 years old and minsan napapagkamali nila akong 45, 55, mga ganun lang. Sabi ko naman, hindi, anong iniinom mo? O, di ba? So, makita yung resulta sa sarili mo. Sinasabi ko lang, I'm drinking JC Organic Barley. O, di ba? Plus may Kind Cosmetics. So, gamitin natin yung products, di ba? So, iyan. So, maganda talaga yan. So, ito yung pinaka-favorite ko dito na nakakabata at nakakaganda. Agree ba kayo doon? Ayan. And what can JC Organic Barley do to your body? Yan. Magbibigay ako ng demonstration. May time pa ba tayo? Ilang oras na ba ako? Sandali na lang to ha. Ayan po. Ayan, magte-test tayo. Gagamitin yung JC Organic Barley, no? So, yung A natin, so water lang yan. Ito yung baso na water lang. So, may ilaw siya, di ba? Ayan. Tapos yung second glass po, lalagyan natin ng mga dahon. So yun yung mga chlorophyll. So sabi nga 'di ba, the more chlorophyll you have, the more energy that it na mabibigay po sa katawan natin. So ayan, nilagyan ng mga dahon. Ay, tingnan natin kung iilaw siya, kung gaano siya ka-energize po. Ayan, hinalo-halo. Ayan, umilaw din naman, 'di ba? So ayan, umilaw siya. So malakas pa din. So, pag kumain ka ng konting gulay, yan. O, representing gulay yan, ano. And then, subukan naman natin sa ating JC Organic Barley. Kung gaano kalakas or anong energy yung binibigay niya sa katawan natin. Once na ininom natin yan. Ayan. So, yan siya. So, powder siya. At meron po siyang stevia. So, stevia is not sugar. So, ano rin po siya, organic po na matamis siya. So, yung dahon po yan ng stevia. Pag nakikita po kayo ng dahon, pag tinikman nyo yun, matamis po yun. So, hindi po siya talaga sugar. It's natural. Ayan. Boom. Diba? Ang lakas. So, ang lakas ng energy na binibigay ng JC Organic Barley sa katawan natin. So, saan ka pa? Diba? Subukan ulit natin. Water. Ayan, may leaves. Yan, maliwanag din naman. Pero ito talaga. Ayan, ang lakas talaga, di ba? So, try natin yan. So, and JC Organic Barley talaga from grass to glass. Talagang iniinom po yan lahat. Kasi 100% pure organic barley grass po yan. And approve po yan lahat. So, may approve po yan lahat ng FDA, tsaka lahat ng permits sa iba't ibang bansa. So, approve po talaga siya. And nandun na rin po siya sa Reader's Digest at the same time sa PPD o Philippine Pharmaceutical Directory of the Philippines. So, yan. Yan siya. So, ginagamit na rin po o inirereseta na rin po ng mga doctors natin. So, ang JC Organic Barley, uh, many of us lose our health in making money and losing money in looking for health. So, be smart, be different, and be in good life. So, take JC Organic Barley every day. So, kung nakita nyo naman yung ito, di ba, itong experiment na to, and nakita niyo ang mga ano na to, kasi no, pesticides, herbicides, artificial fertilizer, talagang pure talaga. Yun ang mapapagmalaki natin. Kasi ang dami po naglalabas ang barley, no? Pero ang mapapagmalaki natin, sa iba, nasa New Zealand po yung ating organic barley, tsaka alluvial soil po yon
For 30 years po, no pesticides. No herbicide siya. So, low artificial fertilizer. So, talagang pure siya. Pure organic. So, talagang mapapagmalaki natin to. So, kaya nga number one tayo, di ba? So, number one tayo, lahat ng ano natin, yung sa ano po natin. So, kung na ano po kayo ng awarding, so last year, tayo rin po, tas ngayon 2024, tayo rin po yung number one. So, take JC Organic Barley every day. So, wag na kayong magtipid sa sarili nyo kasi yung sarili natin ang pinaka-importante natin, yung kalusugan, para magawa natin lahat ng dapat natin gawin. So, ito yung JC Organic Barley Story. Ayan. So, how to sell your organic barley. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-sell ng organic barley. Kasi nga, nakita nyo yung benefits, nakita nyo yung kailangang um, yung mga sakit na gumagaling o nakakatulong ang JC Organic Barley. So may mga questions dito. So mga 100 to. So bear with me kung ano yung mga questions na usually na tinatanong ng mga customer sa inyo at paano nyo man ipagtatanggol o I mean i-defend na ang ating organic barley ay talagang maganda. So, para saan ba ang barley? Ito na po yung mga questions, no? Pwede nyo screenshot para makaiwas ka sa sakit. Ano explanation? Alam mo ba, ang barley ay nakakatulong niya para iwasan mong magka-cancer. Iwasan yung high blood, heart attack, mainam din ito. Para sa mahimbing na pagtulog, gout, acid reflux, yan ang pinaka-purpose ng barley, ang palakasin. Diba? Saan na ba ako? Yan, nawala ako. Ang palakasin, ang iyong katawan at makaiwas ka sa anumang sakit. So, yan. Yan question number 1 yan, ano? Question number 2, bakit dapat araw-araw inumin ang JC Organic Barley? Kasi nga, maraming taong ayaw kumain ng gulay. Pero ang barley ay katumbas ng isang platong gulay. Yun ang mga sagot. Explanation, kung magbabarley ka araw-araw, parang araw-araw ka lang din kumain ng gulay. Ang araw-araw na pagkain ng gulay ay maganda para sa ating katawan, lalo na kung barley ang iinumin mo araw-araw. Ayan, mga tanong at sagot, no? Pwede ba ang organic barley sa diabetic? Siyempre, pwede yan. Di tataas ang blood sugar mo dyan. Ay, minsan may nagtatanong, bakit ang tamis niya? Kasi minsan may nagtanong sa akin inayawan niya kasi ang tamis daw. So pwede mo siyang sagutin kasi nga yung stevia is a natural sweetener yan. So hindi siya no calories. So ang barley ay nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol. Alam mo ba na ang barley ay may na-soluble fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure? Kasi ang barley meron niyang beta-glucan dahil pinapabagal niya ang absorption ng blood sugar sa katawan mo. Pero itong suggest ko sa'yo, itong barley, dalhin mo sa doktor bago mo siya inumin. Kunin mo advice nila. Pag nakita niya to, sigurado ako sa'yo na i-recommend niya ito sa'yo. Lalo ng ating barley ay listed kay PPD kung saan drug directory ito ng mga doktor. Okay? So, i-check mo rin. Bakit matamis ang JC Organic Barley? Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, ang maganda kasi meron itong stevia, which is a natural sweetener. Yung explanation mo, baka nag-aalala ka na baka tumaas ang sugar mo pag iinumin mo ito. Alam mo ba na ang stevia ay isang halaman, ang content nito ay no sugar, no carbohydrates, and no calories. Kaya di makakabahala dahil nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood sugar levels mo, lalo na mainam ito sa mga may diabetes. So, yun yung mga sagot-sagot dyan. Kasi ang dami nagtatanong, kasi matamis nga. Pero ngayon, yung latest na issue o latest na production, hindi na po siya masyadong matamis. Tama lang, so-so lang, hindi siya masyadong matamis. Ano ang pinagkaiba ng JC Organic Barley sa ibang barley brand? Ito ang pinaka-pure at organic na barley na mayroon sa market today. At siguradong 100% wala itong halo. Kasi yung iba talaga, ang dami talaga, mura pa, no? So, ang mura, so yung iba pala may matcha, may halo. So, hindi ka nakakasigurado. Explanation, marami namang barley na makikita sa ibang bansa. May iba galing sa China, Australia, pero pag ako tatanungin mo, ang pinakamagandang quality ay makikita mo sa New Zealand, kung saan pinaka-fertile ang soil and unpolluted ang farm nila doon. If I may suggest, kung ipapasok mo sa katawan mo, dapat dun ka sa safe ka. Okay?
Diba? Gagamit ka na lang din doon ka sa safe. Bakit mas mahal ang JC Organic Barley? Ang JC Organic Barley ay mula po sa New Zealand. Ito ang pinaka-pure at organic na barley na meron sa market today. Explanation, to be honest, marami namang mas mura. Parang sa Shopee, pagdating dismayado ka naman, lalo na sa iinumin mo, pinapasok mo yan sa katawan mo. Pero sa JC Organic Barley, sigurado kang safe ito dahil maraming approving bodies tulad ng FDA approved, halal certified, Azure quality, organic certification in New Zealand, etc. na talagang organic, pure at safe ang barley na meron. Ang JC. Okay, nakakasunod po sa mga question. Marami pa po ito. Nakakatulong ba ang JC Organic Barley sa cancer? Yes, oo naman, nakakatulong yan. Kaya makikita mo maraming cancer patients, pinapayagan ng mga physicians na mag-take ng barley. Pag ikaw ay iinom ng barley araw-araw, may iwasan na magkaroon ka ng tumor or cancer. Ganito yan, ma'am. Pag ang tao may cancer, ibig sabihin acidic ang katawan. Since ang barley natin ay may mataas na alkalinity, nakakatulong itong makatanggal ng toxins sa ating katawan. Kaya ang nangyayari, naiiwasan ang katawan mo na magka-cancer dahil nalalabanan niya ang toxins sa katawan mo. Pero ito ang suggest ko sa iyo. Itong barley dalhin mo sa doktor bago mo siya inumin. Kunin mo yung advice nila. Pag nakita niya to, sigurado ako sa iyo na i-recommend niya ito sa iyo. Lalo ng ating barley ay listed kay PPD kung saan drug directory ito ng mga doktor. Okay, nakakasunod po. Malapit na po tayo matapos. Paano mo nasabing organic ang barley ng JC? Ang gobyerno ng New Zealand ang nag-certify na organic ang JC Organic Barley. Napakahirap kumuha ng certification niyan dahil sa strict ang government ng New Zealand to certify a barley plantation dahil kailangan 30 years hindi hinahaluan ng kahit anong fertilizer ang taniman para ma-certify ito na organic ang taniman ng barley. At ang organic barley ay merong natatanging certification ng Azure quality sa New Zealand. So, yun po yung mga sagot natin ha. Nakakapagpapayat ba ang JC Organic Barley? Yes, malakas makapagpayat ang barley. Kaya ang daming umiinom dahil talaga namang nakakapag-lose sila ng weight. Kaya nakakapagpayat ang barley dahil nakakapagbigay ito ng feeling of fullness. Yan. And di ka magugutom kaya busog ka na dahil parang kumain ka ng isang platong gulay kaya best to take ito nang wala pang laman ang tiyan mo. 30 minutes before breakfast po or meal. Pwede ba ang JC Organic Barley sa mga kapatid nating Muslim? Yes, pwede yan sa mga kapatid nating Muslim. Dahil ang JC Organic Barley ay halal certified. Kaya malakas ang benta natin sa Dubai, Saudi, Qatar, Kuwait dahil halal certified ang ating JC Organic Barley. Approved din ang barley natin sa Ministry of Health in Qatar, Dubai, and UAE. Ayan. Pwede ba sa bata ang JC Organic Barley? Yes, alam mo ba na pwedeng-pwede ito sa bata at napakaganda sa bata. Hinahalo ito sa gatas ng pamangkin ko. Parang kumain na sila ng isang plato ng gulay, okay? So ito ginagamit din po ng apo ko. So dati may mga allergy. So ito na yung binabaan sa school. Tsaka before, iniinom na po ng apo ko. Ito lang ang natatanging gulay na pwede from birth to old age. It is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Okay? Pwede ba sa buntis ang organic barley? Yan, pwede sa buntis ang barley dahil parang kumain ka lang nga ng isang platong gulay. Lalo na sa mga pregnant na need ng enough nutrition, ang barley ay napakainam inumin. Pero ito ang suggestion ko sa iyo, itong barley dalhin mo sa doktor, bago mo siya inumin, kunin mo advice nila, pag nakita niyo to, sigurado ako sa'yo na i-recommend niya ito sa iyo. Lalo ng ating barley ay listed kay PPD kung saan drug directory ito ng mga doktor. So, syempre, i-consult mo rin sa doktor. Pero kung okay, madami na tayong mga naging franchisee o business partner na nagbuntis because of, pero kung umiinom po sila ng barley. So mas maano po yung ano nila ng milk production. Okay? Habang nagbubuntis. So ready na sila kapag magbe-breastfed na po sila.
Pwede ba ang barley sa nagme-maintenance? Yan, pwedeng-pwede. Ito sa nagme-maintenance dahil parang kumain ka lang nga ng isang platong gulay. Ang barley po ay walang contraindication sa synthetic medicine na iinumin nyo kasi gulay nga po ang barley. In fact, makakatulong po ito na mapabilis ang inyong recovery kasi ang JC Organic Barley ay nakakapag-supply ng nutritional support sa ating katawan. Siyempre, huwag niyong ititigil ang maintenance nyo na gamot kasi ang doktor nyo mismo ang makakapagsabi kung need na stop ang pag-take nyo ng maintenance. Ako, meron din po akong maintenance, pero inuuna ko muna yung Jess Organic Barley, mga after 30 minutes, saka po ako iinom ng maintenance. Okay? Hindi mo, wag mo munang tatanggalin yun hanggang hindi normal yung mga blood chem mo. Okay? So, ang doktor ang magsasabi kung kailan kayo hihinto. Bakit nakakatulong yung Jesse Organic Barley sa mga may high blood? Dahil ito sa soluble fiber na beta-glucan. Tandaan nyo lagi yung word na beta-glucan. Ang beta-glucan ay nakakatulong para maiwasan ang pag-absorb ng bad cholesterol sa ating mga arteries. Ang beta-glucan ay mayaman sa mga whole grain food at isa dito ang barley. Nakakatulong ito na iwasan ang pag-build up ng bad cholesterol sa ating katawan gaya ng LDL. Dahil pinipigilan niya ang mga build up, mas gaganda ang daloy ng dugo mo mula sa arteries para bumaba ang high blood naturally. Last na ba to? Gaano kaganda sa pag-prevent ng diabetes or increase in sugar level ang JC Organic Barley? Ayan, dahil dito, din ito sa soluble fiber na beta-glucan. Ang beta-glucan ay nakakatulong ng malaki sa pag-prevent ng sugar and carbohydrates absorption sa katawan. So, yun din. So, beta-glucan talaga napaka-importante. So, lahat yan nakaka-prevent po. Ano yung dahilan kung bakit maganda ang JC Organic Barley sa paglaban ng iba't ibang uri ng cancer? Kasi nga, maganda ito dahil sa katawan sa paglaban ng pag-prevent ng cancer dahil sa high quantity ng antioxidants na taglay nito, di ba? 68. So, bukod sa 68 micronutrients na taglay nito, ang JC Organic Barley ay may pinakamataas na ORAC value compare sa mga kilalang mga gulay at prutas na may parehas na cancer-fighting nutrients. Sumusukat ito ng antioxidant level ng pagkain. Kapag mas mataas ang antioxidant level, mataas ang ORAC value. At kapag mas mataas ang ORAC value, mataas din ang potential ng pagkain ito na protektahan ang cells natin against cell oxidation na siyang dahilan ng pagbuo ng cancer cells sa katawan. So maganda po talaga ito. So wag na po kayong mag-alinlangan sa ating produkto. So ito, some steps on how to offer your organic barley. So, bigyan ko lang kayo, no? List down 10 names. So, bigyan ko kayo ng tips. So, tip na to. List down 10 names from your contact list. Ayan, family, sa friends, relatives, mga sockbed friends, or office mates. So, yan. Yun yung mga babentahan ninyo. So, mag-lista lang kayo. Okay? And then, send product testimonials. Magpadala kayo ng mga, kahit yung experience nyo, i-share niyo. Pag nagbebenta kayo, i-share niyo mismo yung experience ninyo. Kasi, baka naman kasi hindi nyo ma-share kasi hindi nyo po iniinom yung organic barley. Experience nyo po sa sarili natin. So, live with it. And then, be the product of your own product. Para yung testimony nyo po na ibibigay sa mga client ninyo, talagang realistic po, hindi lang kwento. Okay? And step to find 3 reseller. Reach out to affiliates. Ask them to refer resellers or see if they are willing to become one themselves. Post on your social media. Invite people from your network to join as resellers. Offer an incentive. Provide a simple bonus or discount for those who sign up as a reseller through you. So, syempre, kung ikaw diamond, let's say, a diamond ako 60%, ano? So, bigyan ko siya ng 30%. Or 40%. So, depende sa'yo. So, gaganahan siyang magtinda. Okay? Step 3, use the product. Siyempre, you have to use the product. Be the product of your own product. Kasi, hindi ka makakapag-sell ng isang produkto kung ikaw mismo, hindi mo pa na-experience uminom ng produkto mo or gumamit ng mga produkto mo. Kasi, pag nagtanong sa'yo, anong benefit ng barley sa'yo? Wala kang masagot. Kasi, hindi mo tinry o hindi ka umiinom ng JC Organic Barley.
Anong effect sa'yo ng coffee? Anong effect sa'yo ng sabon? Anong effect sa'yo ng Omnifit? Anong effect sa'yo? So, lahat ng product, itry nyo lahat. Huwag kayong manghinayang kasi hindi kayo makakabenta kung kayo mismo ay hindi gumagamit ng produkto ninyo. Okay? So, tapos na po ako. So, yun yung mga tip ko sa inyo. And ito naman, sa Bible verse naman po, what does God say about your or our body? So based on 1 Corinthians 3:16 to 17 and 6:19 to 20, sabi niya doon, do you know that you are the temples of God and that the Spirit of God dwells in you? Our bodies are the temples of God. So, temples of God. So, pinagkatiwala sa atin tong katawan na to. Therefore, we have to honor God with your and our bodies. Alagaan po natin yung katawan natin. Huwag natin pabayaan. Huwag po tayo magtipid sa ating katawan. Minsan, kakain ka na lang ng kung ano-ano, pero hindi mo alam, hindi na pala tama yung kinakain mo. So, alalahanin nyo lagi na yung katawan natin, templo ng Panginoon, Diyos. Yun lang po at sana marami po kayo natutunan. Ayan. Ayan, thank you and welcome to the good life. Thank you so much, Ma'am Janet. Sana may natutunan kayo lahat. Ay, Ma'am Janet, back to you, Ma'am Janet. Kung may mga question kayo, open po ako sa question. Ayan, thank you so much. May question po kayo? Sana madami po kayo ba natutunan? Yes po, Ma'am Ani. Thank you so much. Ang galing, di ba? Marami tayong natutunan, guys. Marami ba Tara, kayo natutunan? no? Ayan. Si Ma'am Janet. Janet or Ito po, Sir Arya. Ariel. Kamusta na po kayo, sir? Mag-stop share na ako. Sige po. Guys, may tanong kayo. Okay. Pwede ko kayo magtanong kay ano, kay Pwede po Ma'am. kayo magtanong sa akin. Kung ano pong tanong nyo. Hindi po ako doktor, pero doktor po yung anak ko. Ayan. May mga question po kayo. Pwede po kayo magtanong. Pwede po kayo mag-unmute para kung ano po yung question ninyo. Wala yata eh. Kasi Sir Gary, may question ka? Wala Wala si naman po. Malinaw naman po Wala. sa amin yung training mo, Ma'am Ani. Okay. Ayan. Binabasa ko rin yung ano nila, yung comment nila. So, Oo nga. maraming salamat po. Natutunan, ma'am. Oh, maraming natutunan daw po. So much learning po, Ma'am Ani. Thank you very much po. Ayan, Mm-mm. Ma'am Lynn. Mm-mm. Ano kinakain mo, Sir Gary, pag stress ka? Fruits po yung kinakain ko. Fruits. Okay. Sana si Ma'am Janet? Baka nag-zoom na. Presentation ba si Ma'am? Tatakbo, tatakbo na ulit. Mag-exercise na din. Si Ma'am Janet. Pwede po ba newborn baby i-mix sa gatas? I-check nyo, pwede naman kasi pag mga malnourished yung iba, di ba, pwede daw ito. So, tinanong ko na rin to. Sa halimbawa, may gatas ka naman, wag na. Pag pure gatas mo, kung may milk ka naman. Mas maganda kasi ako, mga babies ko lahat, hindi naman breastfeed, pero lahat, milk ko lahat. Kasi milking cow yung breast ko eh. So, talagang ang daming gatas. So, hindi na kailangan ng ibang food. Hanggang 3 years, dumidede yung anak ko sa akin. I mean, yung milk ko talaga yung ginagamit. Ma'am Oo, siya. Janet, back Hmm. to you. Ayan na si Ma'am Yan. Janet. Thank you po, Ma'am Annie. Yan. Hello po, Sir Gary. Yan ang ating doctors na si Sir Gary Yabao. Nag-share lang ako doon sa nagtanong kanina kung pwede sa bagong panganak. Mm-mm. Actually, si may business partner po tayo. Share ko lang ha. Wala naman ako. Si Sige. si Ma'am Joanne, isa sa ating mga business partner. Yung anak niya po, since birth, yung pinapadede niya po is barley. Talaga? Very Pero good. wag niyo Legend pong na. pusin yung isang sachet. 'Di ba yung bata kunti lang yung iniinom. Yung maliit na bote. Oo. So, Yung, inahati niya yung po 2 yun. ounces. Tapos yun po Batang yung barley yun. batang barley po yun. Pag nakita Batang niyo po barley sa talaga. vision, talagang napakaliksi. Oo. Okay naman. From infants to old age nga eh. So, pwede naman talaga. Mm. So, ang May daming question pa learning. po?
sa mga sakit-sakit nyo, about cholesterol, about ano, kasi every three months kasi nag-check ako ng lipid profile. Kaya medyo well-versed ako pag cholesterol. Okay. May questions pa? Andiyan po si Dr. Annie. Dr. Ann. Oo, Dr. ang Ann. galing. Ang galing-galing ni Ma'am Annie talaga. Thank you Oo, po, ang Ma'am galing yung Annie. Thank you Oo, so much pero dyan sa na inyong doktora. lahat. Ayan, okay. So, sa mga iba na sinasabi nyo, napanood nyo na yung ganitong training, okay lang yon kasi marami tayong natutunan at the same time, mas na-master natin. And di ba pag iba-iba yung nagdi-discuss, iba-iba rin po yung mga info na nabibigay. Ayan, so marami tayong makukuha ng mga info. Kasi even us, nabes namin napanood yung mga ganyan topic, pero napanood pa rin namin. Okay, so yan, picture taking na po tayo. And open cam na. Ayan. Stop Hello. recording ka na, ma'am. Okay na po, mamaya na po, pa-ending. Okay, okay, okay. Ayan, okay. So, ready? Dami pala natin, o, diba? Okay, ready? 1, 2, 3. Yan. Okay, teka, wait lang. And next page pa tayo. Page 2. Ayan. So, cash is king, guys. Nakahabol ba? Okay, so isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay, so thank you so much. And guys, February 15, UAE. Yan po, sa mga hindi pa po nakaka-enroll or nakakapagsabi sa mga coaches, yan po, attend po tayo ng ating pong bootcamp. Okay, and February 22, ayan, so meron po tayong fun run dito po sa UAE together with our bosses. Okay, di lang po isa ha, dalawang boss po ang kasama natin. Okay, Boss Joe and Boss Carl. And February 23, meron po silang GBO. Ayan, okay, Wow. so thank you so much po sa Manila. Ayan, every Saturday, yan, meet up. Kiro, tama, every Saturday. Yan. So, Mm-mm. kita-kita po kayo dyan para mas ma-maximize natin yung business kasi iba yung naririnig nyo rin yung, I mean, ibang mga tips from other business partner po natin. At iba yung nakikita nyo po yung mga ganda at kagapuhan, di ba, ng mga business partner. Okay, so thank you so much po. And again, thank you so much again, Ma'am Annie. You're welcome. Okay, God bless. Bye-bye. Thank you so much. Thank you po. Bye-bye. po, Okay, Coach thank Annie. you.